Dumadagundong ang ugong ng mga busina sa masikip na kalye ng Quiapo. Tila isang nag-aapoy na ahas ang trapiko, hindi umuusad, habang ang init ng hapon ay walang awang bumabalot sa syudad. Sa loob ng isang makintab at itim na Audi, ang lamig ng aircon ay nagsisilbing pader laban sa kaguluhan sa labas. Ngunit para kay John Williams, ang pader na yon ay masyadong manipis. Roberto, ano bang nangyayari? Isang oras na tayong nakatigil dito. Malamig na tanong ni John, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mamahaling relos. Bawat segundo na lumilipas ay katumbas ng milyon-milyong pisong maaaring mawala sa kanyang kumpanya. May board meeting ako sa loob ng 30 minuto. Gumawa ka ng paraan. Pasensya na po, Sir John, sagot ng kanyang driver na si Roberto Bacasang kaba sa boses habang sumusulyap sa rearview mirror. May prosesyon po yata sa unahan. Wala po talagang madaanan. Isang buntong hininga na puno ng pagkainis ang pinakawalan ni John. Kinusot niya ang kanyang sentido. Ayaw na ayaw niya sa ganitong mga lugar. Magulo, maingay at marumi. Isang paalala ito ng isang bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Isang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. 8 taon na ang nakalipas, ngunit ang kirot ay naroon pa rin tila isang multo na hindi matahimik. Ang alaala ni Maria, ang kanyang matamis na ngiti, ang halakhak niyang tumatagos sa kaluluwa, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kung sino siya. Pero iniwan siya nito. Isang gabi pag-uwi niya wala na ito. Walang sulat, walang paalam. Burak na lang. She used you ang laging paalala ng kanyang ina, si Doña Victoria. At iyon ang pinaniwalaan niya sa loob ng 8 taon para lang mabuhay. Iyon ang kasinungalingang yumakap sa kanya sa mga gabing nilalamon siya ng kalungkutan. Bigla isang malakas na preno ang yumanig sa sasakyan. Napasubsob si John at muntik nang mabitawan ang kanyang telepono. Ano ba? Sigaw niya, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Sir May, bata. Nanginginig na, sabi ni Roberto. Agad na napatingin si John sa harapan. Isang maliit na batang lalaki, marahil ay nasa 8 taong gulang, ang nakatayo doon, ilang pulgada na lang mula sa bumper ng sasakyan. Nanginginig ito sa takot habang ang hawak niyang gula-gulanit na bola ng basketball ay gumulong palayo. Bumukas ang pinto ng Audi. Lumabas si John, ang kanyang mamahaling Italian suit ay tila isang insulto sa karalitaan ng paligid. Ang kanyang mukha na laging kalmado at puno ng awtoridad sa loob ng boardroom ay ngayon nababalot ng purong galit. Hahagilapin niya sana ang mga magulang ng bata para sigawan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang babae ang mabilis na tumakbo mula sa gilid ng kalsada. Payat ito, gusot ang damit at magulo ang buhok na tila hindi na suklay ng ilang araw. Mabilis niyang niyakap ang bata. Enzo, anak Diyos ko, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang tatakbo sa kalsada? Nanginginig ang boses ng babae, pinaghahalo ang takot at ulga. Nakatayo lang si John, naghihintay na harapin siya ng babae. Ngunit nang dahan-dahan itong lumingon, ang lahat ng galit sa dibdib ni John ay biglang naglaho na palitan ng isang pagkabigla na para bang sinaksak siya ng libu-libong karayom na yelo. Ang ingay ng Quiapo ay biglang nawala. Ang mga busina ay naging isang malayong ugong na lamang. Ang oras ay tila huminto. Ang babaeng yun, ang mukha niyang mas payat na may mga guhit ng paghihirap, ang mga mata niyang pagod at malungkot. Ngunit kilala niya ang mga matang yun. Kilalang kilala niya. Iyon ang mga matang minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Maria. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang hininga, isang bulong na halos hindi marinig. Ang babae ay natigilan. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat. Pagkatapos ay hiya at sa huli, purong sindak. Para siyang nakakita ng multo. Nanginginig ang kanyang mga labi.
Ang karton na may nakasulat na tulong po para sa gamot na nasa tabi niya ay tinangay ng hangin, ngunit hindi niya ito pinansin. John, ganti niyang bulong. Para silang dalawang estatwa sa gitna ng kaguluhan, ang mayamang CEO at ang babaeng namamalimos sa kalsada. Ang dating mag-asawa na pinaghiwalay ng 8 taon ng katahimikan at kasinungalingan. Anong ginagawa mo dito? Hirap na tanong ni John, ang kanyang boses ay basag. Anong nangyari sa'yo? Hindi siya makasagot. Yumuko si Maria, hinigpitan ng yakap sa bata na para bang gusto niyang magtago sa likod nito. Parang awa mo na, John. Pakiusap niya, ang boses ay puno ng kahihiyan. Umalis ka na. Pakiusap. Ang pakiusap niya ay tila isang sampal. Umalis. Pagkatapos ng 8 taon na paghahanap ng sagot, naisino po siya. Tanong ng bata, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay John patungo sa kanyang ina. Lalong namutla si Maria. Sinubukan niyang tumayo at hilahin ang bata, paalis palayo, sa mapanuring tingin ni John palayo sa nakaraan, na bigla na lang sumulpot para singilin siya. Ngunit ang katawan niya, na pinahina ng gutom at pagod, ay hindi sumunod. Bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang mga mukha ng tao sa paligid ay nagsimulang umikot. Nakita ni John ang pagbabago sa mukha nito. Maria, ayos ka lang ba? Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng pag-aalala. Humakbang siya palapit, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, ang mga mata ni Maria ay pumuti at ang kanyang katawan ay bumagsak na parang isang manikang nawalan ng tali. Bumagsak siya sa maruming semento ng bangketa. Inay, humiyaw ang bata sa takot. Ang lahat ng natitirang kontrol ni John ay gumuho. Ang CEO, ang business magnate, ang taong walang kinatatakutan ay biglang nataranta. Wala siyang pakialam sa kanyang mamahaling suit nang lumuhod siya sa maruming kalsada. Maria, Maria, gumising ka. Inalog niya ito ng bahagya pero walang tugon. Hinawakan niya ang pulso nito, mahina pero naroon pa. Ang kanyang mukha ay napakalamig. Ang takot, isang dalisay at matinding takot na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, ay gumapang sa kanyang sistema. Binuhat niya ito. Magaan. Napakagaan na para bang isang kalansay na lamang ang kanyang pasan. Roberto? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay. Ang lahat ng tao ay nakatingin na sa kanila. Bumalik ka dito, sa ospital. Dalhin mo kami sa pinakamalapit na ospital ngayon na. Pero sir, yung meeting niyo po. Kansilahin mo lahat, wala akong pakialam. Sigaw ni John habang maingat, ngunit mabilis na inihihiga si Maria sa leather na upuan sa likod. Isinara niya ang pinto at sa isang saglit ang kanyang mga mata at ang mga mata ng batang lalaki na naiwan sa bangketa ay nagtama. Isang vendor sa gilid ng kalsada ang mabilis na lumapit at niyakap ang umiiyak na bata. Enzo, halika muna dito sa akin, halika. Pumasok si John sa kotse habang humaharurot ito palayo-palayo sa kaguluhan, palayo sa kanyang meeting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Nakatitig siya sa maputlang mukha ni Maria, ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa, ang babaeng winasak ang puso niya, at ang babaeng ngayon ay nasa bingit ng kamatayan sa kanyang harapan. Ang 8 taon ng galit, pagtataka at sakit ay bumalik lahat sa isang iglap. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang tanong na sumisigaw sa kanyang isipan, isang tanong na mas mahalaga kaysa sa anumang kontrata o negosyo. Diyos ko, Maria, anong nangyari sa'yo? Ang amoy ng antiseptic at sakit ay sumalubong kay John pagpasok niya sa emergency room ng pampublikong ospital. Ang mga puting pader ay tila sumisigaw sa sobrang liwanag ng fluorescent lights at ang bawat sulok ay abala, mga pasyenteng umuungol, mga nurse na nagmamadaling naglalakad, ang tunog ng mga gulong ng stretcher na gumugulong sa sahig. Ito ay isang mundo na napakalayo
Sa kanyang kinasanayan, isang mundong walang karangyaan, walang kontrol. Isang matandang doktor na may makapal na salamin at bakas ng pagod sa muka ang lumapit sa kanya. Mr. Williams, ako si Dr. Santos. Kumusta na siya? Walang paligoy na tanong ni John, ang boses ay naglalaman ng awtoridad na hindi nawawala kahit sa gitna ng kaguluhan. Tiningnan siya ng doktor. Ang mga mata nito ay puno ng propesyonal na pakikiramay. Stable na po siya sa ngayon. Nilagyan na namin ng IV para sa hydration. Pero Mr. Williams, ang kondisyon niya ay malala. Anong kondisyon? Kumunot ang noo ni John. Nahimatay lang siya. Pagod lang yan. Umiling ang doktor. Hindi lang po simpleng pagod. Base sa aming paunang pagsusuri, siya ay dumaranas ng matinding malnutrisyon, dehydration, at sobrang pagkapagod. Ang katawan niya ay bumigay na. Para siyang hindi nakakain ng masustansyang pagkain sa loob ng ilang linggo, kung hindi man buwan. Ang bawat salita ng doktor ay parang isang suntok sa sikmura ni John. Malnutrisyon. Ang babaeng minsan niyang pinangakuan na bibigyan ng magandang buhay ay nagugutom habang siya ay kumakain sa mga pinakamamahaling restaurant at nag-aaksaya ng pagkain si Maria ay naramdaman ni John ang isang damdaming hindi niya madalas maranasan ang bigat ng konsensya. Maari niyo na siyang puntahan. Nasa cubicle number 3 siya. Pero kailangan niyang manatili dito para sa masusing obserbasyon, sabi ng doktor bago siya iwan. Naglakad si John patungo sa kurtinang nagsisilbing pinto ng cubicle. Sa bawat hakbang bumibigat ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang hinawi ang kurtina. Nakahiga si Maria sa isang manipis na kama. Ang kanyang balat ay mas maputla kaysa sa puting kumot na bumabalot sa kanya. Ang isang tubo ng dextrose ay nakakabit sa kanyang payat na braso. Kahit sa kanyang pagtulog ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa na para bang ang kanyang mga bangungot ay hindi siya tinitigilan. Umupo si John sa isang plastik na upuan sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ni Maria. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital, kitang-kita ang bawat marka ng paghihirap, ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang mga lamat sa kanyang tuyong, labi, ang pagiging butot balat ng kanyang mga pisngi. Nasaan na ang babaeng dati puno ng buhay at tawa? Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, malnutrition. Sobrang pagkapagod. Bumigay na ang katawan. Napayukom ang mga kamao ni John. Isang galit ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Galit hindi kay Maria, kundi sa sarili niya. Paano niya hinayaang mangyari ito sa loob ng 8 taon habang pinalalago niya ang kanyang yaman at namumuhay sa karangyaan ang babaeng minahal niya ay unti-unting namamatay sa gutom sa isang sulok ng syudad na ito. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Maria. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang presensya ng isang taong matagal na niyang kinalimutan ngunit hindi nawala sa kanyang puso. Imbes na kapayapaan, sindak ang gumuhit sa kanyang mukha nang magmulat siya ng mga mata at makita si John na nakaupo sa tabi niya. Sa isang iglap, sinubukan niyang bumangon, hindi alintana ang karayom ng dextrose na nakatusok sa kanyang kamay. Ang tanging nasa isip niya ay tumakas. Ang takot ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang katawan. John, anong ginagawa mo dito? Nanginginig niyang tanong, ang boses ay paos. Mabilis na iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Enzo? Ang tanong ay tumama kay John na parang kidlat. Anak ko, ang bata sa kalsada, si Enzo. Ligtas siya. Mabilis niyang sagot, sinubukang pakalmahin ito. Nasa kapitbahay niyo, isang ale na nagpakilalang Liza. Ngunit imbes na kumalma, lalong lumaki ang takot sa mga mata ni Maria. Mga luha ang nagsimulang mamuo. Huwag mo siyang kukunin.
Pakiusap niya ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Parang awa mo na John. Huwag ang anak ko. Gagawin ko ang lahat, lumayo lang kayo sa kanya. Naguluhan si John sa kanyang reaksyon. Bakit ko naman siya kukunin, Maria? Ano bang sinasabi mo? Dahil galit ka sa akin. Humagulhol siya. Dahil iniwan kita. Ito na ang parusa mo. Hindi ba? Ang bawiin sa akin ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa buhay ko. Napatayo si John na sasaktan sa mga paratang nito. Hindi ko alam kung anong tingin mo sa akin pero hindi ako ganyang klase ng tao. Gusto ko lang ng mga sagot. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas para itanong ang bagay na gumugulo sa kanyang isipan mula pa kanina. Sino ang ama ng bata, Maria? Ang tanong ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Yumuko si Maria. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Hindi siya makatingin ng diretso kay John. Ang katahimikan niya ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Pinagkabit-kabit ni John ang lahat. Ang edad ng bata, ang 8 taon nilang pagkakahiwalay, ang pamilyar na mga mata ng batang iyon, isang malamig na katotohanan ang unti-unting lumukob sa kanyang pagkatao. 8 taon? Bulong niya sa sarili bago ito tiningnan muli. Siya ay 8 taon. Tama ba, Maria? Ang kanyang boses ay nanginginig na. Wala nang nagawa si Maria kundi ang dahan-dahang tumango habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingala siya at sa mga mata niyang puno ng sakit at pagsisisi, sinabi niya ang mga salitang babago sa buhay ni John magpakailanman. Anak mo siya, John. Anak natin. Gumuho ang mundo ni John Williams. Ang CEO na kayang kontrolin ang isang buong korporasyon ay biglang nawalan ng kontrol sa sarili niyang paghinga. Napaatras siya ng isang hakbang na pasandal sa malamig na pader ng ospital. Isang anak. Mayroon siyang isang anak. Sa loob ng 8 taon, nabuhay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao sa mundong ito nang hindi niya alam. 8 kaarawan, 8 Pasko. Ang mga unang hakbang, unang salita, lahat ay ninakaw sa kanya. Ang pagkalito ay napalitan ng sakit, at ang sakit ay nag-apoy para maging galit. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang bigkasin. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Maria? Bago pa man makasagot si Maria, ang pinto ng cubicle ay bumukas. Si Liza ang alay mula sa kalsada, ang pumasok dala-dala ang isang supot ng gamit. Maria, nak, kumusta ka na? Dinala ko na ang... Natigilan siya nang makita si John. Nasaan ang bata? Tanong ni John, ang boses ay mariin at walang emosyon. Nasa labas po kasama ng anak ko. Sagot ni Liza, bahagyang natatakot sa intensidad ng lalaki. Hindi na nag-aksaya ng oras si John. Nilagpasan niya si Liza at lumabas ng cubicle. At doon sa isang mahabang upuan, sa pasilyo, nakita niya si Enzo tahimik na naglalaro ng isang lumang laruang de baterya. Nang makita si John, bahagyang natakot ang bata. Pero hindi ito umiyak. Mayroong isang kakaibang tapang sa kanyang mga mata ni John. Hinintay ni John na makalabas si Maria na inaalalayan na ni Liza. Ang utos ni John ay malinaw at hindi maaring tutulan. Iuwi mo ako sa kanya. Dalhin mo ako kung saan kayo nakatira. Pero John, ang lugar namin, nag-aalangang sabi ni Maria, puno ng hiya. Marumi, maliit, hindi ka bagay doon. Wala akong pakialam. Matigas niyang sagot. Gusto kong makita kung saan lumaki ang anak ko. Ngayon na. Ang biyahe patungo sa tinitirhan ni na Maria ay isang paglalakbay sa impyerno para kay John. Iniwan nila ang malalapad na kalsada ng Maynila at pumasok sa masisikip at palikulikong eskinita ng isang lugar na tila kinalimutan na ng gobyerno. Ang amoy ng basura at maruming kanal ay tumatagos kahit sa loob ng kanyang sasakyan. Ang mga bahay ay dikit-dikit gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy.
Huminto sila sa harap ng isang gusaling halos guguho na. Umakyat sila sa isang madilim at makitid na hagdanan na amoy amag. Sa ikatlong palapag, huminto si Maria sa harap ng isang pintong kinakalawang na ang doorknob. "Dito na kami," halos pabulong niyang sabi. Pagbukas ng pinto, isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa sampal ang tumambad kay John. Ang kanilang bahay ay isang kwartong masikip na nagsisilbing sala-kusina at tulugan. Butas-butas ang bubong na yero. Ang mga dingding ay may mantsa ng tubig ulan. Walang maayos na kasangkapan, maliban sa ilang kahon na ginawang upuan. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa isang manipis na banig sa sahig, nakalatag ang kumot at unan ni Enzo. Ito ang kaharian ng kanyang anak. Pumasok si John, ang kanyang mamahaling sapatos ay tila isang kalapastanganan sa maruming sahig. Lumuhod siya sa tabi ng higaan ni Enzo. "Anak, nandito na si Mama?" Mahinang sabi ni Maria habang hinahaplos ang noo ng bata. "Mama." Panggol ni Enzo, ang mga mata ay bahagyang bumubukas. Mainit ang kanyang hininga. "Masama po ang pakiramdam ko." Hinawakan ni John ang noo ng kanyang anak. Nag-aapoy ito sa lagnat. Ang balat nito ay mamasa-masa sa pawis at ang paghinga ay mababaw at hirap. "Nilalagnat siya," sabi ni John. Ang boses ay puno ng biglaang pag-aalala. "Kailan pa siya ganito?" "Ilang araw na po." Sagot ni Maria, ang mga luha ay muling nagbabanta. "Pero mas lumalala ngayon. Wala na po akong pambili ng gamot." Sa sandaling iyon, si Enzo ay biglang umubo ng malakas. Isang ubo na tila kumakaskas sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga at ang kanyang mga labi ay nagsimulang mangitim. Ang lahat ng galit at sakit sa puso ni John ay naglaho na palitan ng purong takot ng isang ama. Hindi na siya nag-isip. Binuhat niya ang kanyang anak na magaan na parang isang tuta. Ang nanginginig na katawan ni Enzo ay halos nawala sa laki ng kanyang mga braso. Humarap siya kay Maria, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang desisyon na hindi na mababali. "Kumuha ka ng damit niya. Aalis tayo." "Saan tayo pupunta?" Nalilitong tanong ni Maria. Tiningnan ni John ang kanyang anak. Na hirap huminga. At pagkatapos ay tiningnan niya si Maria na puno ng desperasyon. Ang lahat ng kanyang yaman, kapangyarihan at impluensya ay mayroon ng iisang layunin. Sa pinakamagaling na ospital sa Pilipinas, deklara niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Dadalhin natin siya doon ngayon din at hindi tayo aalis hanggat hindi siya gumagaling. Ang St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City ay isang monumento ng modernong medisina, isang mundong gawa sa salamin bakal at malamig na hangin. Para kay Maria, na nakasuot pa rin ng kanyang luma at gusot na damit, ang pagpasok sa marangyang lobby ay parang pagtapak sa ibang planeta. Ang bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan, ang mga tao ay disente ang pananamit, at ang hangin ay may amoy ng pera at pribilehiyo. Mahigpit niyang niyakap ang sarili, ninanamnam ang bawat tingin ng mga taong dumaraan na para bang isa siyang dumi na napadpad sa malinis nilang mundo. Samantala, si John ay kumikilos ng may bilis at awtoridad. Sa isang tawag lang sa telepono, ang pinakamagaling na pediatric specialist ng ospital ay naghihintay na sa kanila sa emergency room. Si Enzo ay agad na ipinasok sa isang private suite sa pediatric ward, isang silid na mas malaki at mas malinis pa kaysa sa buong apartment na tinirhan nila ni Maria sa loob ng 8 taon. Ilang oras ang lumipas na tila isang walang katapusang paghihintay. Si John ay hindi mapakali, palakad-lakad sa labas ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa, ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkabalisa. Si Maria naman ay nakaupo lang sa isang sulok, na kayuko ang mga daliri ay magkakakawit sa panalangin, na para bang ang bigat ng buong gusali ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Sa wakas lumabas ang doktor, isang babaeng nasa mga 40, si Dr. Reyes,
na may itsurang matalino at kalmado. Mr. Williams, Mrs. Williams, bati niya sa kanila. Bahagyang natigilan si Maria sa pagtawag sa kanya ng Mrs. Williams, isang apelyidong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ano ang lagay ng anak ko, doktora? Halos sabay nilang tanong. We ran a series of tests. Panimula ni Dr. Reyes, ang kanyang boses ay seryoso. At base sa resulta ng kanyang bone marrow aspiration, kinukumpirma namin na ang anak ninyo ay may aplastic anemia. Ang mga salitang medikal ay parang isang banyagang lengguwahe sa pandinig ni Maria. Ano? Ano po yun? Ito ay isang bihirang kondisyon kung saan humihinto ang bone marrow sa pag-produce ng sapat na bagong blood cells para sa katawan. Kaya siya laging nanghihina, nilalagnat at madaling magkapasa. It is a very serious condition. Paliwanag ng doktora, ang puso ni John ay tila huminto sa pagtibok. May lunas ba yan? Meron. Mabilis na sagot ni Dr. Reyes na nagbigay ng bahagyang pag-asa. Ang pinaka-epektibong lunas ay bone marrow transplant. Pero habang naghahanap tayo ng compatible donor, kailangan niyang sumailalim sa regular na blood transfusions at immunosuppressive therapy. It will be a long and expensive process, but it is treatable. Gawin niyo ang lahat. Matigas na sabi ni John. I don't care about the cost. Ang mahalaga, gumaling siya. Tumango ang doktora. He's stable for now. Nakadextrose siya at nasimulan na namin ang unang blood transfusion. Maari niyo na siyang makita, pero kailangan niya ng pahinga. Pagpasok nila sa silid, natagpuan nila si Enzo na mahimbing na natutulog sa malambot na kama. May nakakabit na tubo sa kanyang braso kung saan dumadaloy ang sariwang dugo. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay unti-unti nang bumabalik. Saglit na gumaan ang pakiramdam ni Maria, ngunit ang bigat ng katotohanan ay mabilis na bumalik. Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa tahimik at maluwag na silid hinarap ni John si Maria. Wala na ang pag-aalala sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ngayon sabihin mo sa akin ang lahat. Utos niya, ang boses ay mababa pero puno ng bigat. 8 taon, Maria. 8 taon kitang hinanap. Nag-hire ako ng private investigators. Pinuntahan ko lahat ng kamag-anak mo sa probinsya. Pero para kang bulang naglaho. At ngayon, malalaman kong may anak pala tayo na halos mamatay dahil wala kang pera. Sabihin mo sa akin kung bakit. Bakit mo ito tinago? Hindi na napigilan ni Maria ang paghagulhol. Ang lahat ng sakit, takot at bigat na kinimkim niya sa loob ng 8 taon ay bumuhos na parang isang sirang dam. Dahil wala akong pagpipilian, sigaw niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ginawa ko lang to para protektahan kayo, para protektahan siya. Protektahan mula kanino, mula sa akin. Naguguluhang tanong ni John. Umiling si Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang takot na tila ngayon lang muling nabuhay. Mula sa kanya, mula sa ina mo. Natigilan si John. Anong kinalaman ni Mama dito? At doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pribadong silid ng ospital, ikinuwento ni Maria ang mapait na katotohanan. Ang eksena ay bumalik 8 taon na ang nakalipas. Isang maliit ngunit malinis na apartment na inuupahan ni na John at Maria. Si Maria na noon ay 2 buwan nang nagdadalang tao ay masayang naghahanda ng hapunan hinihintay ang pag-uwi ng kanyang asawa. Isang kakatok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Inakala niyang si John iyon, ngunit pagbukas niya tumambad sa kanya ang malamig at mapanuring mukha ni Doña Victoria Williams. Suot ang kanyang eleganteng damit at alahas na tila isang reyna na napadpad sa tirahan ng isang pulubi. Magandang gabi po. Nanginginig na bati ni Maria. Hindi sumagot si Doña Victoria. Pumasok ito sa loob, inilibot ang tingin sa maliit na apartment na may halong pandidiri. So, this is where my son lives. Sabi niya, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Tinalikuran niya ang mansyon ng yaman para lang sa isang ganito. Mahal po namin ang isa't isa.
Mahinang sagot ni Maria. Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Doña Victoria. Pag-ibig, Hija, ang pag-ibig ay hindi nakakabusog. Alam mo ba kung ano ang isinakripisyo ng anak ko para sa'yo? Ang pangalan ng pamilya, ang respeto ng business community. Lahat ay pinagtatawanan siya dahil nagpakasal siya sa isang babaeng walang pinanggalingan. Hindi po ako masamang tao. Manahimik ka. Putol ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay biglang tumaas at naging matalim. Lumapit ito kay Maria, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung talagang mahal mo ang anak ko, lalayuan mo siya. Sisirain mo lang ang buhay niya. Habang nandito ka, hindi siya makukuha ng respeto na nararapat para sa kanya. Habang buhay siyang magiging isang kahihiyan. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Maria. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Nakita ito ni Doña Victoria. Ang kanyang tingin ay bumaba sa sinapupunan ni Maria at ang kanyang muka ay lalong naging masama. At ano yan? Tanong niya, ang boses ay puno ng lason. Huwag mong sabihing, buntis ka. Ginamit mo ang isang bata para itali ang anak ko sa'yo. Napakatalino mo, pero sa maling paraan. Kumuha si Doña Victoria ng isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes bag at ihinagis ito sa mesa. Bumagsak ito na may kasamang malakas na kalabog. 5 milyon, sabi niya. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito, malayo sa anak ko. Ipalaglag mo yang bata at wag na kayong magpapakita pa. Napaatras si Maria, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ko po gagawin yan, anak po ito ni John Aponyo. Lalong nagdilim ang mukha ni Doña Victoria. Hindi ko kailanman kikilalanin ang isang bastardo bilang apo ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Maria. Makinig ka, babae. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay ninyo. May pera ako. May kapangyarihan ako. Kaya kong gawing miserable ang bawat araw mo. Kaya kong siguraduhin na walang tatanggap sa'yo sa kahit anong trabaho. Kaya kong ipatanggal ang anak ko sa sarili niyang kumpanya. Huwag mo akong subukan. Nanginginig sa takot si Maria. Alam niyang hindi nananakot lamang si Doña Victoria. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Binitawan siya ni Doña Victoria at kinuha ang isang basong tubig sa mesa. Sa isang nakakagulat na galaw, ibinuhos niya ang malamig na tubig sa mukha ni Maria. Iyan ang halaga mo sa akin. Malamig niyang sabi, habang si Maria ay nabigla at nabasa. Isang basurahan na kailangang itapon. Kung tunay mong mahal si John, aalis ka. Yan ang pinakamalaking pabor na magagawa mo para sa kanya. Nanginginig si Maria habang tinatapos ang kanyang kwento. Ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin na para bang kahapon lang nangyari. Si John ay nakatayo lang, hindi makagalaw. Ang kanyang muka ay namumutla, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang bawat salita ni Maria ay isang patalim na bumaon sa kanyang puso. Ang babaeng pinakamamahal niya ay dumanas ng ganitong uri ng pagpapahirap at pang-aapi mula sa sarili niyang ina. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, ang kanyang boses ay garalgal na. Paano sagot ni Maria? Ang mga mata ay puno ng pighati. Maniniwala ka ba sa akin? Laban sa sarili mong ina. John, mahal na mahal kita. Ayokong maging dahilan ng pag-aaway ninyo. Inisip kong kung aalis ako, magiging masaya ka. Makakahanap ka ng babaeng karapat-dapat sa'yo, isang babaeng tanggap niya. Inisip kong pinoprotektahan kita. Ang huling salita pinoprotektahan ay sumira sa lahat ng natitirang kontrol ni John. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa pader ng silid. Nag-iwan ito ng isang malalim na marka sa semento. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang kanyang ina, ang sarili niyang ina ang gumawa nito. Ang nagwasak sa kanyang buhay, ang halos pumatay sa kanyang anak.
Kinuha ni John ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang hinahanap ang isang numero. "Sinong tinatawagan mo?" tanong ni Maria. Hindi sumagot si John. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, walang anumang bahid ng pagmamahal ng isang anak. "Roberto, ihanda mo ang sasakyan. Susunduin ko kayo bukas." "Saan po tayo pupunta, sir?" Huminto si John, huminga ng malalim at tiningnan si Maria. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Maria kailanman. "Uwi ako," sabi niya sa telepono, "at mayroon akong isang bagay na kailangan kong tinawin sa aking ina." Ang mansyon ng mga Williams sa Forbes Park ay hindi isang simpleng bahay. Ito ay isang palasyo ng katahimikan at karangyaan. Ang bawat kasangkapan ay antigo, ang bawat painting sa dingding ay obra maestra, at ang marmol na sahig ay kumikinang na parang salamin. Ito ang mundo ni Doña Victoria Williams, isang mundong perpekto kontrolado at walang puwang para sa anumang dumi o kahihiyan. Ngunit ang katahimikang yon ay nabasag nang bumukas ang malaking pinto na gawa sa narra at pumasok si John. Ang kanyang mga yapak ay mabibigat at malalakas. Umalingaw-ngaw sa buong foyer isang anunsyo ng paparating na bagyo. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato, ang kanyang mga mata ay madilim at walang anumang emosyon. Natagpuan niya ang kanyang ina sa malawak na sala, nakaupo sa kanyang paboritong silyang may mataas na sandalan na tila isang trono. Si Doña Victoria ay nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng tsa, ang larawan ng isang eleganteng matriarch. "John, anak, napadalaw ka." Bati niya, hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. "I thought you had a board meeting today. Huwag mong sabihing kinansela mo na naman. Your responsibilities." "Tumigil ka." Malamig na utos ni John. Sa unang pagkakataon, ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang dyaryo. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak, isang ekspresyong hindi pa niya nakikita kailanman. Ito ay hindi simpleng galit. Ito ay pagkasuklam. "Anong problema mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng maging matigas. Imbes na sumagot, lumapit si John sa mamahaling coffee table at may inilapag na isang sobre. Hindi pera ang laman nito. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga litratong kuha mula sa kanyang telepono kagabi. Ang unang litrato, si Enzo, nakahiga sa kama ng ospital, ang balat ay maputla. May nakakabit na tubo ng dugo sa braso. Ang pangalawang litrato, si Maria, natutulog sa isang plastik na upuan, ang mukha ay gusot sa pag-aalala at pagod. "Kilala mo ba sila?" tanong ni John, ang boses ay mababa at mapanganib. Tiningnan ni Doña Victoria ang mga litrato. Isang bahagyang kislap ng pagkilala ang dumaan sa kanyang mga mata nang makita si Maria, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na pagkainis. "Siyempre, iyan ang babaeng sumira sa buhay mo," sabi niya. "At sino ang batang yan? Mukhang sakitin. Huwag mong sabihing dinala mo siya sa ospital. John, ginagamit ka lang niya." "Apo mo, yan." Ang tatlong salita ay tumama sa hangin na parang isang malakas na sampal. Natigilan si Doña Victoria. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. "Ano?" "Ang batang yan." Dinuro ni John ang litrato, "ay si Enzo, anak ko, at apo mo. 8 taong gulang at halos mamatay siya kahapon dahil sa sakit na aplastic anemia. Halos mamatay siya dahil ang ina niya ay namamalimos sa kalsada para lang may pambili ng gamot." Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha ni Doña Victoria. Napahawak siya sa braso ng kanyang silya. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling. Isang tawang walang saya ang kumawala kay John. "Ako mismo ang nakakita, Ma. Ako ang nakakita kay Maria na nakaluhod sa bangketa. Ako ang bumuhat sa anak ko
na hirap huminga. At alam mo ba kung bakit sila umabot sa ganitong kalagayan? Lumapit pa siya ang kanyang anino ay bumalot sa nakaupong ina. Dahil 8 taon na, ang nakalipas pinuntahan mo ang buntis kong asawa, tinakot mo siya, inalipusta mo siya, at itinaboy mo siya na parang isang aso. Ginawa ko yun para sa'yo. Depensa ni Doña Victoria ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. She was a nobody, isang kahihiyan sa pangalan natin. Kahihiyan. Sumabog si John. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong silid. Isang sigaw na naglalaman ng 8 taon ng sakit at galit. Ang nag-iisang kahihiyan sa pamilyang ito ay ikaw. Tumayo si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay puno na rin ng galit. How dare you speak to me like that? Ako ang ina mo. At ikaw ang dahilan kung bakit halos mamatay ang apo mo. Ganti ni John. Ikinuwento niya sa akin ang lahat, ma. Ang pagpunta mo sa apartment, ang pag-alok ng pera, ang pagbabanta na sisirain mo ang buhay namin, ang pagbuhos ng tubig sa mukha niya. Sa pagbanggit ng huling detalye, natigilan si Doña Victoria. Alam niyang walang ibang nakakaalam noon, kundi silang dalawa lang ni Maria. Iyon ang patunay na nagsasabi ng totoo si Maria. Pinoprotektahan ko lang ang kapakanan mo. Ang kapakanan ko. Putol ni John. O ang reputasyon mo, ang takot mo sa sasabihin ng mga kaibigan mong mayayaman. O, tingnan niyo si John Williams, nag-asawa ng mahirap. Iyon ba ang kinatatakutan mo, ma? Mas mahalaga ba yun kaysa sa kaligayahan ko, kaysa sa buhay ng sarili mong apo? Hindi makasagot si Doña Victoria. Sa loob ng 8 taon, sinira mo ako. Patuloy ni John, ang kanyang boses ay basag na. Ginawa mo akong isang taong walang puso, isang taong naniniwala na ang babaeng pinakamamahal niya ay tinakasan lang siya. Ginawa mo akong malungkot. Araw-araw, gabi-gabi sa loob ng 8 taon, namuhay ako sa isang kasinungalingan na ikaw mismo ang gumawa. Sa tabi ng isang mesa may isang mamahaling Chinese vase, isang antique na minana pa ni Doña Victoria sa kanyang lola. Ito ang paborito niyang palamuti sa buong bahay. Sa isang iglap kinuha ito ni John. John, anong gagawin mo? Sigaw ng kanyang ina. Ito, sabi ni John habang tinititigan ng vase, ay isang bagay na mahalaga sa'yo, isang simbolo ng pangalan at pamana ng pamilya natin. At sa isang malakas na galaw, ibinato niya ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na porselana ay nakabibingi. Ang mga piraso nito ay kumalat sa makintab na sahig na parang mga luhang kristal. Napasinghap si Doña Victoria, ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ganyan din kawalang halaga sa akin ngayon ang dangal ng pamilyang ito. Malamig na sabi ni John habang tinatapakan ang mga nabasag na piraso. Wala nang halaga sa akin ng pera, ang kumpanya, ang mansyon na ito. Humarap siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pinal na desisyon. Makinig ka, ma. At makinig kang mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin. Si Maria at si Enzo ay pamilya ko. Sila ang buhay ko. Dadalhin ko sila para tumira sa akin. Aalagaan ko sila. At kung susubukan mong guluhin kami ulit, kung gagawa ka ng kahit isang bagay para saktan sila. Huminto siya, hinayaang bumigat ang bawat salita. Itatakwil kita bilang ina. Kakalimutan kong mayroon akong nanay na nagngangalang Victoria Williams. Hindi mo na kami makikita. Hindi mo na makikita ang apo mo. Mamamatay kang mag-isa sa palasyo mong ito, kasama ng mga mamahalin mong gamit. Ang banta ay tumagos sa puso ni Doña Victoria na parang isang punyal. Ang kanyang galit ay naglaho na palitan ng isang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang takot na maiwang mag-isa. Hindi mo magagawa yan sa akin, John.
pakiusap niya ang kanyang boses ay biglang naging mahina. Subukan mo ako, hamon ni John. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay isang pagputol sa tanikalang matagal nang gumagapos sa kanya sa kagustuhan ng kanyang ina. Nang nasa may pinto na siya, huling beses siyang lumingon. May sakit si Enzo, ma. Sabi niya ang kanyang boses ay pagod na. At kakailanganin niya ng dugo, maraming dugo. Sana balang araw maisip mo na ang dugong nananalaytay sa mga ugat niya ay kapareho ng dugong nananalaytay sa'yo. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang umalis. Iniwan niya si Doña Victoria na nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong sala na papaligiran ng mga piraso ng nabasag niyang nakaraan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Doña Victoria ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Nawala sa kanya ang kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera ang kanyang anak. Ang opisina ni John Williams sa pinakatuktok ng Williams Tower ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Mula sa salaming pader nito, tanaw ang buong skyline ng Bonifacio Global City. Ang bawat kasangkapan ay moderno minimalist at mamahalin isang refleksyon ng taong nagmamay-ari nito. Ngunit sa umagang yon, ang upuan sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany ay walang laman. 3 araw na siyang wala, Michelle, sabi ni Catherine Torres habang nakatayo sa harap ng mesa ng executive assistant ni John. Si Catherine ay ang ehemplo ng modernong babaeng negosyante, matangkad balingkinitan, nakasuot ng isang pormadong puting blazer na bumagay sa kanyang perpektong ayos na buhok at mamahaling hikaw. Siya ang Vice President for Operations ng Torres Land Development, isa sa pinakamalaking partner ng Williams Corporation. Pasensya na po, Ma'am Catherine. Family emergency lang po talaga ang bilin niya. Magalang na sagot ni Michelle, halatang hindi rin mapakali sa biglaang pagkawala ng kanyang boss. Ngumiti si Catherine, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Family emergency. Ang pamilya lang naman ni John ay si Doña Victoria at siguradong malalaman ko kung may nangyari sa kanya. Hindi na sumagot si Michelle. Alam niyang may espesyal na lugar si Catherine sa buhay ng mga Williams. Matagal ng plano ni Doña Victoria na ipakasal ang dalawa, isang perpektong pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Sa halip na umalis, umupo si Catherine sa visitor's lounge, kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Tita Victoria, it's me, Catherine. Malambing niyang sabi. I'm here at John's office. Nag-aalala lang ako. 3 araw na daw siyang wala. Everything okay with him? Sa kabilang linya ang boses ni Doña Victoria ay pagod at basag. He's fine, Catherine. May inaasikaso lang siya. Nararamdaman ni Catherine ang panginginig sa boses ng matanda. Tita, are you all right? You don't sound well. Isang buntong hininga ang narinig ni Catherine. Maari ka bang pumunta dito sa bahay mamaya? I need someone to talk to. Of course, tita. I'll be there right away. Sabi ni Catherine at isang tuso ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Makalipas ang 1 oras sa mansyon ng mga Williams, nakaupo si Catherine sa mismong sala kung saan naganap ang pagtutuos ni na John at ng kanyang ina. Maingat niyang pinakinggan ang bawat salita ni Doña Victoria. Siyempre hindi ikinuwento ng matanda ang buong katotohanan. Ang bersyon niya ay puno ng pagbabago para palabasin na siya ang biktima. At ngayon, bumalik siya. Sabi ni Doña Victoria habang pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. Ang babaeng iyon at may dala siyang bata. Sinabi niyang anak daw iyon ni John. Ginagamit niya ang bata para makuha ang pera ng anak ko. At si John dahil sa sobrang bait na niwala agad. Ngayon ay nasa St. Luke's sila. Doon niya dinala ang mag-inang manggaganso. Nagkunwaring nabigla si Catherine. Inabot niya ang kamay ni Doña Victoria. That's horrible, tita. How could she do that? At si John, he's too kind for his own good. Someone has to open his eyes. Iyon nga, Hija.
sabi ni Doña Victoria. Pero hindi niya ako pinakikinggan. Galit siya sa akin. Ikaw lang. Baka ikaw ay pakinggan niya. You're his equal. You understand his world. Tumayo si Catherine. Don't worry, tita. I'll handle this. Pupuntahan ko sila. I'll talk to John. At kakausapin ko rin ang babaeng iyon. It's time someone put her in her place. Sa ospital sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Maria ng kapayapaan. Si Enzo ay gising at nakangiti na habang nanonood ng cartoons sa malaking TV ng silid. Si John naman ay lumabas saglit para bumili ng pagkain. Naiwan siyang mag-isa, nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Pinagmamasdan ang unti-unting pagbabalik ng buhay sa mukha nito. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Inakala niyang si John iyon. Pasok, sabi niya. Bumukas ang pinto at isang babaeng hindi niya kilala ang pumasok. Napakaganda nito, napaka-elegante at may daladalang isang malaking basket ng mga imported na prutas at mamahaling tsokolate. Ang amoy ng pabango nito ay tila pumuno sa buong silid, isang amoy na sumisigaw ng yaman. Hi! Nakangiting bati ni Catherine. You must be Maria. Napatayo si Maria biglang nakaramdam ng hiya sa kanyang suot na simpleng t-shirt at pantalon na ipinahiram lang ni John. Sino po sila? I'm Catherine Torres, a close family friend, and John's business partner. Pakilala niya binibigyan diin ang huling dalawang salita. Nabalitaan ko ang nangyari. I just came to see how the child is doing. Ang paraan ng pagsabi niya ng the child ay tila isang insulto na parabang si Enzo ay isang bagay, hindi isang tao. Ayos na po siya. Salamat sa Diyos. Magalang na sagot ni Maria. Lumapit si Catherine sa kama at nginitian si Enzo. He looks healthy. Pagkatapos ay bumaling siya kay Maria. You must be very relieved. St. Luke's is the best. But of course, it's also the most expensive. Mabuti na lang at napakabuti ng puso ni John. Ang bawat salita ay tila may kasamang patutsada. Naramdaman ni Maria ang pahiwatig, wala kang karapatan dito. Dahil lang sa awa ni John kaya ka nandito. Talagang napakabuti po niya. Yun na lang ang nasabi ni Maria yumuko. Of course, patuloy ni Catherine habang inaayos ang mga bulaklak sa florera. He's always been like that. Matulungin, lalo na sa mga less fortunate. But you have to be careful. Maraming tao ang umaabuso sa kabaitan niya. I'm sure you understand what I mean. Direkta na ang atake. Si Maria ay namula. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Catherine. Bago pa man siya makasagot, inilapag ni Catherine ang kanyang purse sa mesa. Mula dito, kinuha niya ang isang makintab na business card. Iniabot niya ito kay Maria. Catherine Torres, Vice President, Torres Land Development. Here, sabi niya. Kung may kailangan ka, anything at all habang nandito ka pa, just call me. After all, what's good for John is good for me. Ang mensahe ay malinaw. Ako ang partner niya, ako ang katapat niya, at ikaw, nandito ka lang pansamantala. Kinuha ni Maria ang business card, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si John dala ang mga pagkain. Nagulat siya nang makita si Catherine. Catherine, what are you doing here? Ang mukha ni Catherine ay biglang nagbago, naging mas malambing at nag-aalala. John, darling, I was so worried. I heard about the emergency. I just had to come and see if you're okay. And to meet. Tumingin siya kay Maria na parabang ngayon lang niya ito napansin. Your guest. She's not a guest. She's Enzo's mother. Mariing pagtatama ni John. Of course. My apologies. Sabi ni Catherine, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Tumingin siya kay Maria mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay kay John. Well, I have to go. May meeting pa ako sa board, sabi niya.
Lumapit siya kay John at hinalikan ito sa pisngi, isang halik na sinadya niyang ipinakita kay Maria. "Call me later. Okay, we have so much to talk about." Pagkaalis ni Catherine, naiwan ang isang mabigat na katahimikan sa silid. Ang amoy ng mamahaling pabango ay nanatili sa hangin, isang paalala ng babaeng nag-iwan nito. Tiningnan ni John si Maria. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, ang pagkawala ng kapayapaan, ang pagbabalik ng pag-aalinlangan at takot. Nakatitig lang si Maria sa business card na hawak niya. Ang makintab na papel ay tila isang simbolo ng agwat sa pagitan ng mundo niya at ng mundo ni John. Naramdaman niya ito na parang isang malamig na pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Si John ay mayaman, makapangyarihan at napapaligiran ng mga taong tulad ni Catherine, at siya ay si Maria. Ang babaeng galing sa kalye, ang ina ng kanyang anak. Pero sapat na nga ba iyon? Ang araw na lumabas si Enzo sa ospital ay ang araw na pumasok si Maria sa isang gintong hawla. Ang mansyon ng mga Williams ay hindi isang bahay. Ito ay isang malamig na higante na humihinga ng katahimikan at karangyaan. Habang si Enzo ay tuwang-tuwang tumatakbo sa malawak na hardin, si Maria naman ay nananatiling nakatayo sa may pintuan, takot na gumawa ng kahit isang maling hakbang na maaring makabasag sa perpektong ayos ng lugar. "Welcome home, Maria," sabi ni John. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ipinakita niya sa kanila ang kanilang mga silid. Ang kwarto ni Enzo ay isang paraiso ng isang bata, puno ng mga laruan, libro, at may sariling telebisyon. Ang mga mata ng bata ay kumikinang sa tuwa na hindi pa naranasan ni Maria kailanman. Ang silid para kay Maria ay nasa kabilang dulo ng pasilyo mula sa master bedroom ni John. Ito ay maganda, maluwag, at may sariling banyo na mas malaki pa sa dati nilang apartment. Ngunit para kay Maria, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga silid ay isang malinaw na mensahe. Siya ay isang bisita. Isang importanteng bisita, marahil, ngunit isang bisita pa rin. "I hope this is okay for now," sabi ni John na tila nahihiya-hiya. "Gusto ko lang maging komportable ka, walang pilitan." Tumangulang si Maria, isang pilit na ngiti ang nasa kanyang labi. "Sobra-sobra na to, John. Salamat." Nagsimula ang mga araw ng pag-a-adjust. Sinubukan ni John ang lahat. Ibinili niya si Maria ng mga bagong damit, ngunit pinili pa rin ni Maria ang pinakasimple. Ipinagluto sila ng chef ng mga masasarap na pagkain, ngunit hinahanap-hanap pa rin ni Maria ang sinangag at tuyo. Sa bawat kilos ni John para iparamdam na bahay na nila yon, lalong nararamdaman ni Maria na hindi siya kabilang. Para siyang isang pipit na pipiliting kumanta sa isang hawla ng mga pabo real. At ang multo ng kanilang pagkakaiba ay may pangalan, Catherine Torres. Linggid sa kaalaman ni John, ang bawat pagdalaw ni Catherine ay isang pinagplanuhang pag-atake. Ang unang pagbisita ay sa dahilan ng trabaho. Dumating si Catherine isang hapon, dala ang isang folder ng mga dokumento. "John darling, sorry to disturb you at home, but these contracts are urgent." Nakita niya si Maria na nagwawalis sa terasa, isang gawain na ginagawa niya para lang may magawa at hindi mabaliw sa katahimikan. "Oh, hello, Maria." Bati ni Catherine. Ang kanyang nangiti ay kasing plastic ng kanyang mamahaling bag. "Nag-i-enjoy ka ba? You look so domestic." Bagay sa'yo. Ang papuri ay nakabalot sa isang manipis na insulto. Ang ikalawang pagbisita ay para kay Enzo. May dala siyang isang malaking kahon. "A little welcome home gift for the little man," sabi niya. Ito ay isang komplikadong robotics kit, isang laruang panghenyo. Si Enzo ay natuwa, ngunit si Maria ay nakaramdam ng kirot. Ito ay isang paalala na hindi niya kayang ibigay ang mga ganitong bagay sa kanyang anak. "It helps develop critical thinking skills," paliwanag ni Catherine kay John habang si Maria ay tahimik na nakikinig. "We have to prepare him for the world he's going to inherit, right?" Ang world na tinutukoy niya ay malinaw na mundo nila,
Hindi mundo ni Maria. Ang bawat pagdalaw ay ganoon. Si Catherine ay parang isang makamandag na ahas, hindi tumutuklaw ng direkta, ngunit nag-iiwan ng lason sa hangin. Ang laso ng pagdududa, ang laso ng kakulangan. At si Maria na ang puso ay sugatan pa rin ay madaling tinatablan. Ang pinakamatinding pag-atake ay dumating isang linggo pagkatapos nilang lumipat. I'm hosting a small dinner anunsyo ni John isang gabi. Just for 2 of my oldest friends, sina Mark at Sandra. Gusto ko lang na makilala kanila officially. Para malaman nilang bumalik ka na. Ang ideya ay nagdulot ng sindak kay Maria. John, hindi ko yata kaya. Anong isusuot ko? Anong sasabihin ko? Hindi ako marunong makipag-usap sa mga kaibigan mo. You just have to be yourself. Malambing na sabi ni John habang hinahawakan ang kanyang kamay. That's all I want. Sa gabi ng hapunan si Maria ay halos 1 oras na nakatayo sa harap ng salamin. Pinili niya ang pinakasimpleng bestida na binili ni John. Paulit-ulit niyang inayos ang kanyang buhok. Ngunit kahit anong gawin niya, ang nakikita niya pa rin ay ang babaeng na malimos sa Quiapo. Ang mga kaibigan ni John, sina Mark at Sandra, ay mababait. Tinanggap nila siya ng may ngiti. Sa unang pagkakataon nakaramdam si Maria ng bahagyang pag-asa. Baka kaya niya ito. Baka ito na ang simula. Ngunit habang nagsisimula na sila sa kanilang appetizer, bumukas ang pinto ng dining hall. Surprise! Masayang bati ni Catherine na nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. I was just in the neighborhood and I heard from Sandra that you were having a little get-together. I hope you don't mind if I crash. Natigilan si John ngunit bilang isang maginoo, wala siyang nagawa kundi ang ngumiti. Of course not, Kath. Come join us. At sa pag-upo ni Catherine sa mesa, ang maliit na pag-asa sa puso ni Maria ay namatay. Kinuha ni Catherine ang kontrol ng buong usapan. Ang kanyang mga kwento ay lahat tungkol sa kanya at kay John. John, do you remember that hilarious time in Milan when we lost our translator and you had to negotiate in broken Italian? Speaking of projects, Mark, you won't believe the stress John and I went through to close that Singapore deal. We literally survived on coffee and adrenaline for a week. Tawa sila ng tawa. Si Maria ay nakangiti lang tumatango. Pero ang totoo, wala siyang maintindihan. Ang bawat kwento, bawat inside joke ay isang pader na itinatayo ni Catherine sa paligid nila at siya ay nasa labas mag-isang nanonood. Si John na nasa gitna ng pagkukwentuhan ay hindi napansin ang unti-unting paglungkot sa mga mata ni Maria. Para sa kanya ito ay isang normal na gabi kasama ang mga kaibigan. Para kay Maria ito ay isang pagpapahirap. Nang matapos ang main course, nagpaalam si Maria na pupunta muna sa banyo kahit ang totoo ay kailangan lang niya ng hangin. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, narinig niya ang boses ni Catherine at Sandra na nag-uusap malapit sa terasa. Dahan-dahan siyang huminto sa likod ng isang malaking halaman para hindi siya makita. She's quiet, isn't she? Sabi ni Sandra. Ang boses ay hindi nang huhusga, kundi nagtatanong lang. Isang buntong hininga ang narinig ni Maria mula kay Catherine. Isang buntong hiningang puno ng huwad na awa. Ano pa bang ine-expect mo, oh? Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay binabaan niya na parang isang sikreto. Kawawa naman si John Tinellia ng nakaraan. I mean, I'm happy for him really. Pero let's be realistic, Sandra. Isang babaeng galing sa squatter na tulad niya paano magiging karapat-dapat sa kanya. It's just a matter of time before he realizes he made a mistake. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Maria na parang mga bubog. Ang bawat takot niya, ang bawat insecurities ay binigkas ng malakas ng babaeng yon. Hindi na niya narinig ang sagot ni Sandra. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bumalik siya sa dining hall na parang isang multo at umupo sa kanyang upuan. Are you okay? Tanong ni John, napansin ang biglaang pamumutla niya. Tumingin si Maria sa kanya, sa lalaking mahal niya.
Ngumiti siya, isang ngiting basag, isang ngiting puno ng sakit na hindi nakikita. Oo, pagsisinungaling niya. Okay lang ako. Ngunit sa loob-loob niya ang maliit na sinag ng pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Ang gintong hawla ay biglang naging masikip, ang mga rehas nito ay malamig at matigas. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa malambot, ngunit malungkot na kama, sa kanyang magandang silid, isang mapait na katotohanan ang kanyang niyakap. Baka nga tama si Catherine. Baka nga siya ay isang pagkakamali na naghihintay lang na maisaayos. Ang taunang charity ball ng Williams Corporation ay ang pinakamalaking social event ng taon para sa elite ng Maynila. Isang gabi ng kumikinang na mga alahas, magagarang kasuotan at mga peking ngiti. Para kay John, ito ay isang obligasyon. Para kay Catherine, ito ay isang entablado. At para kay Maria, ito ay isang bibitayan. Hindi ko kaya, John, sabi ni Maria isang linggo, bago ang event, habang nakatayo sila sa malawak na walk-in closet ni John. Mayroong isang hanay ng mga gown na ipinadala ni John mula sa isang sikat na designer. Lahat ay magaganda, lahat ay mamahalin. Lahat ay parang isang costume na hindi niya kayang isuot. Kaya mo to, malambing na sabi ni John habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Maria. Gusto kong ipakita sa lahat na bumalik ka na. Gusto kong ipagmalaki ka. This is our first public appearance. It's important to me. Ang mga salitang importante sa akin ay tumagos sa puso ni Maria. Paano siya hihindi? Humarap siya sa salamin at sa tulong ng isang stylist na kinuha ni John, pinili niya ang pinakasimpleng gown, isang kulay navy blue na bestida elegante pero hindi magarbo. Sa gabi ng charity ball, habang papasok sila sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, pakiramdam ni Maria ay lahat ng mata ay nasa kanya. Ang bawat bulungan ay tila tungkol sa kanya. Sino siya? Iyan ba yung babae? Ang lost love ni John Williams. Mahigpit ang kapit niya sa braso ni John na para bang ito ang kanyang nag-iisang salbabida sa isang dagat ng mga mapanuring tingin. At sa gitna ng dagat na yon, nakatayo ang reyna ng mga pating, si Catherine, na nakasuot ng isang nakasisilaw na pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon. John, darling, you look dashing. Bati niya, hinalikan muli si John sa pisngi. Pagkatapos ay bumaling siya kay Maria. And you, Maria, you look simple, but it suits you. Ang gabi ay isang mahabang pagpapahirap para kay Maria. Sinubukan ni John na ipakilala siya sa mga business partners, ngunit ang mga ngiti na ibinibigay sa kanya ay puno ng pagkukunwari. Samantala, si Catherine ay hindi umaalis sa tabi nila, laging sumasabat, laging nagnanakaw ng atensyon. Ang plano ni Catherine ay nagsimula nang umandar habang nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati, si John bilang CEO ng kumpanya. Maingat niyang kinausap ang ilang mga kilalang society gossip columnists, nagtanim ng mga binhi ng intriga. Nakakaawa talaga si Maria, no? Kunwari bulong niya. Nabalitaan ko sa Quiapo, daw siya nakita ni John na mamalimos. Can you imagine? It's a miracle she even knows how to use a fork properly. Ang lason ay mabilis na kumalat. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ang mga sulyap ay naging mga titig. Nang bumalik si John sa kanilang mesa, ang kanyang muka ay masaya dahil sa tagumpay ng kanyang talumpati. What do you think po? Tanong niya kay Maria. Magaling ka. Pilit ng ngiti ni Maria. Kahit ang totoo ay gusto na niyang magtago sa ilalim ng mesa. Iyon ang sandaling pinili ni Catherine para sa kanyang grand finale. Lumapit siya sa kanilang mesa, may dalang 2 baso ng mamahaling red wine. A toast, sabi niya ng malakas, para makuha ang atensyon ng mga kalapit na mesa. To John for a successful night, and to Maria for her incredible comeback. Iniabot niya ang isang baso kay Maria. Nanginginig na kinuha ito ni Maria. Alam mo, Maria,
Patuloy ni Catherine, ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng kamandag. I really admire your strength. Hindi biro ang mabuhay sa kalsada. Sabihin mo nga sa amin, mahirap ba? Mahirap bang bilangin ang mga barya araw-araw? Ang lahat ng usapan sa paligid ay huminto. Ang lahat ng mata ay nakatuon na sa kanila. Naramdaman ni Maria ang pag-init ng kanyang mukha. Catherine, that's enough. Mariing sabi ni John, naramdaman na ang tensyon. Ngunit hindi nagpatinag si Catherine. Ngumiti siya ng mas malawak. Oh, come on, John. We're all friends here. I'm just curious. Siguro naman ay may natutunan kang mahalagang aral mula sa experience mo, di ba, Maria? Tumingin si Maria kay John, naghahanap ng tulong. Ngunit bago pa man makapagsalita si John, ginawa ni Catherine ang kanyang huling galaw. Nagkunwari siyang natapilok at ang hawak niyang baso ng red wine ay aksidenteng. Tumapon lahat ng laman nito ay bumuhos sa dibdib ng navy blue na bestida ni Maria. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga nakapaligid. Ang matingkad na pulang mantsa sa madilim na bestida ay parang isang sariwang sugat. Oh my God, I'm so sorry. Sigaw ni Catherine, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang clumsy ko talaga. Naku, ang damit mo. Siguradong mahal yan kahit mukhang simple lang. Don't worry, babayaran ko. Magkano ba? Katumbas ba ng isang buwang pamamalimos mo? Iyon na yon. Ang huling salita. Ang huling insulto. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Maria. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang pagod na sa pang-aapi, pagod na sa pagiging biktima. Ang babaeng nakaligtas sa 8 taon ng kahirapan sa Quiapo ay muling nabuhay. Ang lahat ay naghihintay na umiyak siya, na tumakbo siyang paalis. Ngunit hindi yun ang ginawa niya. Dahan-dahan ibinaba ni Maria ang kanyang baso. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin siya kay Catherine, isang tinging hindi pa nakikita ni Catherine mula sa kanya. Isang tinging puno ng dignidad. Pagkatapos, sa isang mabilis ngunit kontroladong galaw, kinuha niya ang pitsel ng malamig na tubig mula sa gitna ng kanilang mesa. Bago pa man makapag-react si Catherine, ibinuhos ni Maria ang buong laman nito sa ulo ng babae. Ang malamig na tubig ay bumuhos sa perpektong ayos na buhok ni Catherine, tumaloy sa kanyang mamahaling makeup at bumasa sa kanyang pulang bestida. Ang buong ballroom ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Walang sino man ang makapaniwala sa kanilang nakita. Nakatayo si Catherine doon, basang-basa, ang kanyang mamahaling maskara ay kumakalat na sa kanyang pisngi na parang itim na luha. Ang kanyang bibig ay nakabuka sa gulat. Sumandal ng bahagya si Maria. Ang kanyang boses nang sa wakas ay lumabas, ay hindi pa sigaw, ngunit malinaw at matatag, para marinig ng lahat sa paligid. Ang damit ko, mabahiran man ng alak, ay madaling labhan, mahinahon niyang sabi. Pero ang pagkatao mong nabahiran ng kasamaan, kahit anong tubig ay hindi yan kayang linisin. Hindi na niya hinintay ang reaksyon ng kahit sino. Tumalikod siya, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay taas noo. Naglakad siya palayo sa mesa, palayo sa mga mapanuring mata at palabas ng ballroom. Bawat hakbang niya ay isang deklarasyon ng kanyang muling nahanap na lakas. Naiwan si John nakatayo at tulala, kasama ng lahat ng iba pa. Tumingin siya sa basang-basa at napahiyang si Catherine, at pagkatapos ay sa direksyon kung saan nawala si Maria. At sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang babaeng kakalakad lang paalis ay hindi na ang mahinang Maria na kanyang iniligtas. Ito ay isang reyna na naglalakad palayo sa kanyang trono, nag-iwan ng isang malaking gulo para ayusin ng iba. Bigla na tauhan si John. Walang sabi-sabi, tumakbo siya. Tumakbo siya para sundan ng kanyang reyna. Ang video ay kumalat sa social media na parang apoy. Kinuha mula sa cellphone ng isang bisita
Malinaw na ipinakita nito ang buong eksena, ang aksidenteng pagtapon ng alak ni Catherine, ang kanyang mapanuyang tanong, at ang hindi inaasahang pagbuhos ng tubig ni Maria. Sa loob ng 24 na oras ito ay naging viral sa mga sirkulo ng mayayaman. Ang charity ball catfight ang naging usap-usapan. Sa kanyang malamig at tahimik na mansyon, paulit-ulit na pinanood ni Doña Victoria ang video sa kanyang tablet. Sa bawat pag-ulit, hindi ang kahihiyan na inaasahan niyang maramdaman ang nanaig. Sa halip, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanyang puso. Nakita niya ang takot at kahihiyan sa mukha ni Maria sa simula. At pagkatapos, nakita niya ang pagbabago, ang biglaang pagtindig ng dignidad, ang apoy sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang babaeng itinulak sa dulo, ngunit sa halip na mahulog, natuto itong lumipad. At sa panig ni Catherine, nakita niya ang isang refleksyon ng kanyang sarili, ang parehong pagmamataas, ang parehong kalupitan na ginamit niya kay Maria. 8 taon na ang nakalipas. Ang video ay hindi nagpakita ng isang iskandalo sa mata ni Doña Victoria. Nagpakita ito ng isang salamin, at ang nakita niya sa salamin ay hindi niya nagustuhan. Sa loob ng ilang araw, hindi siya lumabas ng kanyang silid. Kinansela niya ang kanyang mga social gatherings at charity meetings. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinili niyang mag-isa hinarap ang multo ng kanyang mga kasalanan. Ang mga salita ni John ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. Sana balang araw, maisip mo na ang dugong nananalaytay sa mga ugat niya ay kapareho ng dugong nananalaytay sa iyo. Isang umaga nagpasya siya. Tinawagan niya ang kanyang driver at nagpahatid sa St. Luke's para sa lingguhang follow-up check-up ni Enzo. Hindi siya pumasok agad sa silid. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, pinanood niya sila ng palihim. Nakaupo si John sa isang upuan, binabasahan ng kwento si Enzo. Si Maria naman ay nasa tabi ng kama, maingat na binabalata ng isang mansanas para sa kanyang anak. Mayroong isang simple at tahimik na kaligayahan sa loob ng silid na yon, isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang pera. Nakita niya kung paano tumingin si John kay Maria, puno ng paghanga at pagmamahal. Nakita niya kung paano ngumiti si Maria kay Enzo, isang ngiting dalisay at puno ng pag-aalay. Ito ang pamilyang sinubukan niyang wasakin. Ito ang pag-ibig na kanyang tinapakan. Isang nurse ang dumaan at muntik na siyang makita, kaya napilitan siyang kumilos. Huminga siya, nang malalim tinipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob at kumatok. Pagbukas ng pinto, ang masayang kapaligiran sa loob ay biglang naglaho. Natigilan si John. Agad na tumayo si Maria, ang kanyang katawan ay naging tensyonado at inilagay ang sarili sa pagitan ni Doña Victoria at ng kama ni Enzo, na para bang isang inang leon na poprotekta sa kanyang anak. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig na tanong ni John, handang harangin ang anumang masamang balak ng kanyang ina. Ngunit ang babaeng nasa harap nila ay iba na. Wala ang dati niyang pagmamataas. Wala ang kanyang mamahaling alahas. Nakasuot lang siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay walang makeup at kitang-kita ang pamamaga ng kanyang mga mata. Mukha siyang matanda, pagod at talunan. Gusto ko lang kayong makausap," mahinang sabi ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya tumingin kay John. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Maria. "Wala na tayong dapat pag-usapan," sabi ni John. "Pakiusap." Pagmamakaawa ni Doña Victoria, isang salitang halos hindi niya ginagamit. 5 minuto lang. Nagkatinginan sina John at Maria Nakita ni John ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Maria, ngunit meron ding bahid ng awa. Dahan-dahang tumango si Maria, isang senyales na sapat na para kay John. "Sige," sabi ni John. "Enzo anak, manood ka muna ng TV ha. May pag-uusapan lang kami sa labas." Lumabas silang tatlo sa pasilyo sa isang maliit na waiting area na walang katao-tao.
Hinarap ni Doña Victoria si Maria. Ang babaeng minsan niyang binuhusan ng tubig at tinawag na basura ay nakatayo na ngayon. Sa kanyang harapan, hindi na natatakot, kundi naghihintay. Maria, panimula ni Doña Victoria ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Mga luha ang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mga totoong luha, hindi tulad ng mga pekeng luhang ipinakita niya kay Catherine. Noong una, sinabi ko sa sarili ko na ginawa ko yon para protektahan ang anak ko. Pero nagsisinungaling ako. Ang totoo, ginawa ko yon dahil sa sarili ko. Ginawa ko yon dahil sa inggit. Nagulat si Maria. Inggit. Oo, pag-amin ni Doña Victoria, ang bawat salita ay tila isang napakabigat na pasanin na kanyang binibitawan. Nakita ko kung paano kanya tiningnan, kung paano siya naging masaya sa'yo sa paraang hindi ko kailanman nagawang mapasaya siya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat kayamanan, edukasyon, kapangyarihan. Pero ikaw lang ang nagbigay sa kanya ng kaligayahan. At imbes na matuwa para sa kanya na inggit ako, nasuklam ako sa'yo dahil ibinigay mo sa kanya ang isang bagay na hindi ko kaya. Tumingin siya kay John na tahimik lang na nakikinig, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Patawarin mo ako, anak. Sinira ko ang buhay mo dahil sa sarili kong kasakiman. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Maria. At sa'yo, Maria, inalisan kita ng tahanan, inalisan kita ng asawa, at ang pinakamasaklap sa lahat, inalisan ko ang apo ko ng isang ama sa loob ng 8 taon. Ang kasalanan yon, habang buhay kong pagbabayaran. Bakit ngayon lang, ma? Bakit ngayon mo lang to sinasabi? Tanong ni John, ang kanyang boses ay hindi galit kundi pagod na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Dahil may sakit ako, John. May sakit ako sa puso. At sinabi ng mga doktor na hindi na ako magtatagal. Siguro ilang taon na lang. At sa harap ng kamatayan na pagtanto ko na mamamatay akong mag-isa. Walang nagmamahal, isang mayamang matandang babae sa isang malaking mansyon na puno ng mga mamahaling bagay pero walang laman. Ang pag-amin ay nagdulot ng bigat sa hangin. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Patuloy ni Doña Victoria habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maria. Dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na makilala ang apo ko bago ako mawala. Isang pagkakataon na subukang maging isang lola para sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Si John ay nakatingin kay Maria. Alam niyang ang desisyon ay hindi na sa kanya. Ang babaeng sinaktan ng babaeng itinaboy ang may karapatang magbigay ng hatol. Tinitigan ni Maria si Doña Victoria. Nakita niya ang isang babaeng nawalan na ng lahat ng kapangyarihan ng pagmamataas. Ang natira na lang ay isang nagsisising kaluluwa na humihingi ng kapayapaan. Naalala niya ang sarili niyang 8 taon ng paghihirap, ang bigat ng galit at takot na kanyang pinasan. Huminga siya ng malalim. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil ang isang tao ay karapat-dapat. Mahinang sabi ni Maria, inuulit ang mga salitang minsan niyang sinabi kay John. Ibinibigay ito para sa sariling kapayapaan. Tumingin siya sa matanda. Maari kitang patawarin sa mga ginawa mo sa akin. Sabi niya, at sa mga salitang yon, naramdaman niya ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang dibdib. Pero ang tiwala ay ibang usapan. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka sa tiwala ng anak ko. Kailangan mo itong pagtrabahuhan. Ang mga mata ni Doña Victoria ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay napuno ng labis na pasasalamat. Tumango siya ng paulit-ulit. Gagawin ko? Halos pabulong niyang sabi. Gagawin ko ang lahat. Salamat. Salamat, Maria. Hindi ito isang masayang pagtatapos. Hindi ito isang biglaang paghilom ng lahat ng sugat. Ngunit ito ay isang simula. Isang maliit at nanginginig
na hakbang palayo sa madilim na nakaraan at patungo sa isang posibleng mas maliwanag na hinaharap. Ang pagkatalo sa charity ball ay isang malaking dagok sa ego ni Catherine Torres. Hindi lang siya napahiya, ginawa siyang katawa-tawa. Ang video ng kanyang pagkabasag ay naging isang meme sa kanilang sirkulo. Mula sa pagiging isang it girl ng alta sosyedad, siya ay naging isang wet girl. Ang galit niya ay lumago mula sa isang maliit na apoy hanggang sa isang nagngangalit na impyerno. Kung hindi niya makukuha si John, sisiguraduhin niyang walang sinuman ang makikinabang dito. Sisirain niya hindi lang si Maria, kundi pati na rin ang reputasyon ni John. Sa loob ng isang linggo, ginamit niya ang kanyang pera at impluwensya. Nag-hire siya ng isang private investigator para halungkatin ang nakaraan ni Maria. At dahil ang buhay ni Maria, sa loob ng 8 taon ay isang bukas na libro ng kahirapan, madali itong nahanap. Kumuha siya ng mga litrato ng dating apartment ni Maria, kinapanayam ang mga tsismosang kapitbahay at pinalaki ang bawat detalye para magmukhang masagwa. Ang kwento ng isang inang nagsasakripisyo ay ginawa niyang kwento ng isang babaeng nabuhay sa putik na may mga kaduda-dudang koneksyon. Nang makumpleto na niya ang kanyang dossier of dirt, humiling siya ng isang emergency meeting, hindi sa buong board, kundi sa isang maliit na grupo lamang si John, ang 2 pinakamatandang miyembro ng board na matalik na kaibigan ng kanyang ama, at si Doña Victoria, na teknikal na mayroon pa ring malaking shares sa kumpanya. Ang pakay niya ay isang pribado at sensitibong bagay na may kinalaman sa hinaharap ng Williams Corporation. Ang meeting ay ginanap sa main conference room ng Williams Tower. Isang silid na malamig at walang kaluluwa na ang tanging dekorasyon ay ang malaking logo ng kumpanya sa dingding. Dumating si Catherine na suot ang kanyang pinakamakapangyarihang business suit. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pekeng pag-aalala. Sa harap niya ay sina John na nakaupo sa dulo ng mesa na may nagbabantang ekspresyon at si Doña Victoria na tahimik na nakaupo sa gilid. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay mapagmatiyag. Salamat sa pagpapaunlak sa aking hiling, panimula ni Catherine. Inilalatag ang isang folder sa mesa. Alam kong hindi ito karaniwan, pero bilang isang partner at isang taong may malasakit sa kumpanyang ito, meron akong obligasyong ipaalam sa inyo ang isang malaking banta sa reputasyon ng Williams Corporation. Binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay ang mga litratong kinuha ng kanyang investigador. This, sabi niya sabay turo sa litrato ng maruming eskinita, is where Maria lived for the past 8 years. At ito, sabay turo sa isang malabong litrato ng isang lalaking nakikipag-usap kay Maria, ay isa sa mga kaibigan niya sa lugar. Isang kilalang small-time drug pusher, according to my source. Isang kasinungalingan. Ang lalaki sa litrato ay ang asawa ni Liza na isang construction worker. John, sabi ni Catherine, ang kanyang boses